purihin ang Panginoon. Isang masaya at maulan na umaga, maginaw na umaga sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Maghapon nag-uulan, but still nasa church tayo to worship the Lord, to give honor to Jesus because we love Jesus. We honor Him. We love Him so much because He gave His life for us. Binigay niya ang kanyang buhay sa atin at tayo po ay kaisa ng Panginoong Jesus sa kanyang layunin. Praise the Lord. Pakibaba natin ng konti yung electric fan. Ayan. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay nabubuhay sa mundo na punong-puno ng division. Ibig sabihin noon, ng paghihiwalay ng buhay. Yung tinatawag na isolation. Yung bang may ibang tao gusto nila na malayo sila at hindi sila kabilang. May mga taong durog ang puso dahil sila ay, kumbaga ito yung naging nangyari sa kanilang buhay. Tayo po ngayong umaga ay naghahanap ng totoong connection. Yung tinatawag na malalim, yung bang tinatawag na long-lasting and life-giving. But today, the highest and most sacred union we can ever experience is our spiritual union or oneness with the Lord Jesus Christ. Ito po yung pinakamahalaga, pinakamagandang buhay, pinakamainam, pinaka-the best na buhay, yung kaisa mo ang Panginoong Jesucristo. Amen? Ito pong pagkakaisa o pakikipag-isa natin o pagiging kaisa ng Panginoon, ito yung spiritual reality sa ating buhay. Ito po yung foundation ng ating spiritual position, ng ating status spiritually. Ito po yung ating pong identity, yung ating pagkakakilanlan. Ito po yung destiny ng buhay natin. Kaya napakahalaga na kaisa mo ang Panginoong Hesus. Napakahalaga na kasama mo lagi ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. So ngayong umaga, ako po yung mangaral sa paksang the blessings of one Spirit with Christ. Muli po, i-discover po natin, aalamin po natin, explore natin muli, ito pong tinatawag na glorious truth na matatagpuan natin sa 1 Corinthians 6:17. Ito po yung puso ng sulat ni Paul sa 1 Corinthians and even in the 2 Corinthians. It's about being one spirit in Christ. Yung pagiging kaisa ni Kristo. The Bible says in 1 Corinthians 6:17, and I know you know this, and I knew this by heart because I experienced this. It says, "He who is joined to the Lord is one spirit with Him." Siya na nakisama sa Panginoong Jesucristo ay isang espiritu sa Kanya. Mga kapatid, nung ikaw ay nagdesisyon na sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, na ginawa mo siyang Panginoon ng iyong buhay, take note of the Lordship of the Lord in your life. Nung ginawa mo siyang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay, ang Banal na Espiritu ay nagbigay ng buhay sa iyo. The Holy Spirit breathes into your being. Kaya nga nagkaroon ka ng spiritual relationship sa Panginoon. Nagkaroon ka ng kaugnayan sa Panginoon. At nagkaroon ka ng tinatawag na pakikipag-isa sa Panginoong Hesus na tinatawag na isang Espiritu dahil nakiisa ka sa Kanya. In other words, having that one spirit with the Lord is about sharing His life. Kabahagi mo na yung buhay ni Jesus. Yung buhay ni Jesus nasa iyo, yung nature o yung katangian ni Jesus ay nasa iyo. Because you receive Him, you make Him the Lord of your life. Yung katangian niya nasa iyo, yung presensya niya nasa iyo. And He will never leave you nor forsake you because you made a decision making Him the Lord of your life. Ginawa mo siyang Panginoon. Siya yung tagapagligtas mo. Siya yung nagligtas sa iyo mula sa kasalanan. Siya yung magliligtas sa iyo mula doon sa
kapahamakan ng buhay. And that is the essence of having Jesus Christ. Believing in the Lord Jesus Christ. It's not just about religion. It's about having a deep, meaningful relationship with the Lord Jesus. Na yung purpose niya, yung layunin niya, yung plano niya sa iyong buhay ay mangyari sa iyo. Amen? Yung pagpapala niya ay ma-enjoy mo sa iyong buhay. Yung kagalingan, yung kagaanan ng buhay, yung kagandahan at kabutihan ng buhay. Mga kapatid, this is the central truth of salvation. Ito yung sentro ng kaligtasan natin. Ang katotohanan ng kaligtasan natin. This is the foundation of our identity. This is the doorway to the supernatural living. Having Jesus Christ, being one with Jesus. Being in one spirit with the Lord Jesus Christ. Ito po yung daan natin. Yung entrada natin sa isang supernatural. Sa isang buhay na pinagpala. Sa isang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. It says in 1 Corinthians 6:17 in the expanded Bible, it says, take note of this, but the one who joins with the Lord in spiritual union is one spirit with the Lord. Siya na nakisama sa Panginoon, siya na tumanggap kay Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, ay naging kaisa niya sa Espiritu. One spirit with the Lord. You see, when the Bible says that when you are joined to the Lord in spiritual union, you become one spirit. Naging kaisa ka na sa Espiritu ni Kristo. In other words, you and Christ are deeply connected. Ikaw at si Kristo ay meron ng malalim na relasyon. Magkaisa na kayo. It is like spirit to spirit. Like two flames become one. Imagine yung dalawang kandila na nag-aapoy, nakasindi, nag-isa. At tandaan natin yung apoy pag nag-isa, nagiging isa yung kanyang nature, yung kanyang kalikasan, yung kanyang katangian. Nagiging isa na sila. Think about in marriage. Ako po, nagkakasal ako. At sa kasal, meron po tinatawag na unity candle. Napakahalaga nung seremonya na yon ng unity candle. Kasi yung dalawang kandila, mag-iisa siya, sisindihan yung malaking kandila na nagsisimbolo sa Panginoon. At kapag sinindihan na yung isang kandila na yan, yung dalawang kandila, hihipan na upang mamatay. Na sila'y mamatay na sa kanilang sarili at mabuhay na kay Lord, kay Jesus, sa diwa ng pagkakaisa. Ito po yung nagsisimbolo ng merging into one life. Kaya ang mag-asawa, hindi na sila dalawa, kundi isa na sila. It symbolizes the union of two individuals into a covenant of love. Spiritually, emotionally, meron silang tipan ng pagmamahalan ng pagkakaisa. Spiritually, emotionally, mentally, physically, magkaisa na sila through the sacred bond of marriage. Naging isa na sila. Ito po yung larawan na nais na ipakita ng Panginoon sa atin. It is a covenant relationship, much like our spiritual union with the Lord Jesus Christ. Kaya nga, when you make Jesus the Lord of your life, naging kaisa ka na niya. Yun yung sinasabi ng Ephesians chapter 5, verse 31. Tingnan natin. It says, the scriptures say, a man leaves his father. Sabi ng kasulatan, iiwanan ng lalaki ang kanyang tatay at kanyang nanay, and he will be joined to his wife. Magkasama na sila ng kanyang asawa. And the Bible says, the scripture said, the two are united into one. Yun yung marriage. Yun yung pag-aasawa. Naging isa na sila. Sa diwa, sa layunin, sa pagmamahalan, meron silang tipan ng pagmamahalan. Verse 32, it says, this is a great mystery. Ito po ay isang misteryo. It is an illustration of the way Christ and the church, and we are the church, tayo po yung katawan ni Kristo, si Kristo yung ulo natin, tayo po ay kaisa na ni Kristo. Nagkaroon na ng merging spiritually. Nagkaroon na tawag na spiritual union that speaks of a covenant of love, of purpose, of direction, and of a lifetime of commitment na nagkaroon na tinatawag na
pagkakaisa. Ito po yung misteryo ng aking pong ibinabahagi sa inyo. You become united, fused, and inseparable to Jesus Christ into a deepest level. Kaya nga, pagka tinanggap ng isang tao si Yesu Cristo, meron ang tinatawag na tipan ng pagmamahalan. Ikaw at si Jesus ay magkaisa na. Magkasama. Hindi nangangahulugan na ikaw ay sumusunod kay Jesus na malayo. Na kumikilala ka kay Yesu Cristo pero nasa malayo ka. It is about having Christ living inside you, reigning, ruling in your spirit, in your mind, in your life. Na siya na yung namamahala sa iyo. Siya na yung may control sa iyo. In other words, ikaw ngayon ay kaisa ng Panginoong Hesus Kristo. Yung espiritu mo ay kasama ng kanyang espiritu. In other words, you share His life. Ito yung sinare natin last Sunday. Kabahagi ka ng buhay ni Jesus. Yung lakas niya, nagiging lakas mo na. Yung diwa niya, nagiging diwa mo. Yung kaisipan niya, nagiging kaisipan mo. Yung puso ni Kristo, nagiging puso mo. Yung damdamin ni Jesus, yung kanyang pagkakakilanlan, nakikita sa iyo. That's why you become identified with the Lord Jesus. Because you make Jesus Christ the Lord of your life. Nagkakaroon tayo tawag ng pagsasanib sa Espiritu. It is a spiritual union, ladies and gentlemen, brother and sister, closer than marriage. Ito pong pakikipag-isa natin kay Yesu Cristo ay mas malapit, mas higit pa kaysa sa pag-aasawa. The day will come, tayo po ikakasal kay Kristo. Ang iglesia, ang mga mananampalataya, ikakasal kay Kristo. That is why the Bible says, God is looking for His church without spot, blameless, without wrinkles, to be one with Christ. This is eternal and internal and inseparable union. Closer than marriage. Stronger than friendship. Kaya kapag totoong kaisa mo si Kristo, totoong tinanggap mo si Yesu Kristo, mas strong pa yung relationship mo sa Kanya kesa sa iyong kaibigan, kesa sa kanino mang tao. It is more intimate than bloodline. Mas mahalaga siya kesa sa iyong pamilya. Are you with me? Pag si Kristo nasa iyo, si Kristo yung pinaglilingkuran mo, mas mahalaga si Kristo kaysa sa mga tao sa paligid. Siya yung pinakamahalaga sa iyo. Siya yung number one sa iyo. Siya yung susundin mo kaysa sa iba. In other words, you will never be alone. He is with you and in you. Through this spiritual union and being spiritually united with Him, you will be empowered. You will be strengthened. You will be changed. Because His Spirit, the Holy Spirit, will shape your attitude. The Holy Spirit will make you holy. The Holy Spirit will make you righteous. It's about being one spirit with Christ. So today, i-discover po natin ito. Aalamin natin itong pagpapala nito. Ano yung mga pagpapala na nakapaloob sa pagiging kaisa ni Kristo? Kasi ang pagiging kaisa ni Kristo ay higit pa, mas mataas ang level nito kaysa sa marriage. Kaysa sa strong bonding ng friendship. Kaysa sa family. Kasi siya yung Diyos natin. Siya yung Panginoon natin. Siya ang nagpo-provide ng lahat ng iyong pangangailangan. Siya yung hindi ka iwanan kahit anong mangyari sa iyo. Siya yung kasama mo hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Kaya ako, no matter what, whatever happened, I will remain to the Lord Jesus Christ. He is my life. He is my Lord. He is my Savior.
And so let us look at the blessings of one spirit with Christ. What are the blessings of being one in spirit with Christ? First blessing is the blessing of new identity. Yung pagpapala ng pagkakaroon ng bagong pagkakakilanlan. Tandaan natin mga kapatid, ang isang taong wala si Kristo sa kanyang buhay, walang halagang kanyang buhay. Kaya pagka nakakita kayong tao na walang halagang kanyang buhay, sira ang kanyang buhay, hindi siya pinapansin. Right? Amen? Kasi hindi niya pinagpapahalagahan ng buhay. At bakit hindi niya pinagpapahalagahan ng buhay? Dahil wala si Kristo sa kanya. So first is the blessing of new identity. The blessing of a new identity means you are no longer who you used to be. Yung pagkakaroon ng pagpapala ng bagong pagkakakilanlan ay hindi na yung pagiging katulad ka ng dati. Na kung dati nagmumura ka, kung dati nagsisinungaling ka, kung dati masama ang buhay mo, kung dati punong-puno ka ng pagmumura, nagkakaroon ito ng pagbabago dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Amen? Na ang katotohanan ng pagiging isa kay Kristo ay pagkakaroon ng binagong buhay. It's about a new creation. Pagiging bagong nilalang. Pagiging anak ng Diyos. Pagiging matuwid. Pagiging pinalakas, binigyan ng kapangyarihan, ng kapamahalaan. Pagkakaroon ng layunin sa buhay. Na magkaroon ka ng purpose sa iyong buhay. You see, mga kapatid, alam natin, di ba, na kapag isang babae kinasal, o kapag merong inadopt sa pamilya, through adoption, nagbabago yung pangalan ng inadopt. Sa kasal, nagbabago yung pangalan ng babae. Tama po? Agree? You see, nang ikaw ay nakiisa kay Kristo, sumampalataya ka sa Kanya. You turn away from your sins. Nagbabagong yung identity. Kahit pangalan mo, babaguhin niya. Remember si Abraham? From Abram, strong-willed person, to become Abraham, a holy man of God, father of many nations. Sarai, strong-willed woman, self-centered woman, Sarai became Sarah, princess of God, mother of all nations. So nagkakaroon ng pagbabago. The same with us. Si Jacob, mandaraya siya, sinungaling siya. Pero nagkaroon siya ng encounter kay Jesus. Binago siya. Yung pangalang Jacob na pagiging mandaraya, sinungaling, manloloko, ay naging Israel, prinsipe ng Diyos. Amen? Kasi kapag isang tao nagkaroon ng natawag na encounter, pakikipag-isa kay Hesus Kristo, nagkakaroon ng changes. Nararanasan niya yung pagpapala ng pagkakaroon ng panibagong identity. That's why the Bible says in 2 Corinthians 5:17, and I will read this in the Amplified Bible, it says, therefore, if anyone is in Christ, kaya nga kapag isang tao na kay Kristo, that is grafted, alam niyo yung sabihin ng grafted? Sanga ka na pwede kang ginrap dun sa puno para maging kabahagi ka ng puno. Kaya pwedeng yung sa halaman, nangyayari yung ganun, nagkakaroon ng tinatawag na grafting. Yung sinasabing isinasanib ka, pinag-iisa. So if anyone is in Christ, grafted siya, joined to Him by faith in Him. Nakisama sa Kanya as Lord and Savior. And the Bible says, He is a new creature. Siya ng bagong nilalang, reborn and renewed by the Holy Spirit. And the Bible says, the old things, pag sinabing old things, ano yon? Yung pagiging maramdamin. Yung pagiging sinungaling. Yung pagiging makasarili. Na nakasentro sa Kanya lamang. Yun yung nakalipas na buhay. Na kapag totoong nakipag-isa kay Hesus Kristo, nagkakaroon ng pagbabago.
All things, the previous and spiritual condition have passed away. Ito po ay nawawala, lumilipas. And the Bible says, behold, new things have come because spiritual awakening brings new life. This is the reality. Ito yung katotohanan na kapag totoong tinanggap ng isang tao si Kristo, totoong nakipag-isa siya. Kaya nga, ina-highlight po natin sa buwan na ito, ng buwan ng July, yung 1 Corinthians 6:17, kasi ang daming insight, ang daming knowledge, ang daming revelation na pwede mong makuha doon, that he who is joined to the Lord is one spirit. Siya na nagdesisyon na nakipag-isa. Kaya making Jesus Christ as your Lord and Savior, it is the most important decision na ginawa mo sa iyong buhay. Amen? Kaya ako napakahalaga sa akin yung araw, yung oras, yung buwan, yung taon, very vivid sa akin. Napaka-dramatic ng aking memory nung araw na tinanggap ko si Hesus Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Nung araw na tinanggap ko siya, nung naging kaisa ko siya, yun yung araw na naranasan ko yung changes sa buhay ko. Nauna niya tinanggal sa akin yung pagmumura, yung pagsisinungaling. Tinanggal niya sa akin yung bisyo. Tinanggal niya sa akin yung desire ko na magmariwana, minom ng alak, mag-drugs. Tinanggal niya yun. Nagkaroon ng totoong kaganapan sa akin. Ang 2 Corinthians 5:17, bakit? Kasi naging totoo ako sa Kanya. Pag totoo ka sa Kanya, magkakaroon ito ng katotohanan sa iyo. Pero for the sake of tinanggap mo lang, para sabihin tinanggap mo si Lord, pero walang impact sa iyo, you're still living in sin. You're still living in lying. And being a strong-willed man, that's nonsense. So I'm saying this, that there is a blessing of having a new identity by being one with Christ. Pag totoong tinanggap mo siya. This blessing of having this new identity in Christ means you are no longer defined by sin. Hindi ka na kontrolado ng kasalanan. You are no longer defined by your shame, your pain, or the past. Amen? Are you with me? Mukhang seryoso tayo ngayong umaga. Okay po ba kayo? Kailangan natin to. Kailangan natin to. Kasi kapag sinabi ng isang tao, Christian siya, believer siya, born again siya, tinanggap niya si Kristo, people are looking at you. So kapag totoong tinanggap ng isang tao si Yesu Kristo, nagkaroon ng bagong identity. New identity. That is the blessing of having or being one spirit with Christ. Ito yung pagpapala. Babaguhin ka niya. Kaya pag hindi ka nababago, teka sandali, totoo ka ba? O baka hindi. Kasi ang daming fake news ngayon eh. Amen? Dami. Totoo ba itong tao na tumanggap sa Panginoon? Totoo ba siya? Kasi naharap tayo kay Lord eh. Kaya nga, the Bible says, if anyone is in Christ, he is a new creature. All things, the previous, the spiritual condition have passed away. Behold, new things have come. Your past, your failures, your lying, your weaknesses no longer identify you. Kaya nga ako, nung hinahire ako sa company, at nalaman ng boss ko, born again ako. Iba yung tingin niya sa akin. Kasi ang in-applyan ko, janitor. Alam niyo ba ang janitor, di ba? Pag janitor ka, mababatingin sa'yo. Kaya nga ako, tingin sa akin ng boss ko dahil, hindi pwedeng maging janitor to. Inangat ako ngayon ng pwesto. Nasa ground floor ako, napunta ako ng 4th floor. Tumaas, di ba? 3 level eh. 2nd, 3rd, 4th. But in reality, inangat niya ako, pinromote niya ako.
sa isang mas mataas na kalagayan. Bakit? Kasi, totoo ako. Napakinabangan nila ako. Totoo ako sa mga transactions, honest ako sa mga pakikipag-usap ko. Never ako nagsinungaling sa kanila. Never ako nag-alibay na pagkapapasok ako at malilate ako, mag-aalibay. No, never. Maaga ako lagi pumapasok. Kasi Kristiyano ako eh. Identified ako kay Kristo. This is my new identity. Kaya ngayon napupulaan ang pangalan ni Kristo eh. Sasabihin, Christian ba yan? Ba't ganon? Late lagi pumapasok. Ang daming reklamo, ang daming complaint. Kaya mga kapatid, this is the message for us. This is the blessing of having a new identity by being one with Christ. When you make Jesus Christ as the Lord of your life, you share in Christ's identity. Tinanggap mo siya eh. Kabahagi ka niya sa kanyang identity. You share in His righteousness. Sabi ng 2 Corinthians 5:21. It says, He made Him who knew no sin. Ginawa niya, siya na walang kasalanan, na naging kasalanan sa atin, upang ikaw na makasalanan ay maging matuwid sa Diyos. Dahil kay Kristo. Amen? Si Jesus naging kasalanan sa krus para tayo maging matuwid. Si Jesus naging sumpa sa krus para tayo pagpalain. Si Jesus naging sakit at karamdaman, dinala niya sakit at karamdaman upang tayo tumanggap ng kagalingan ng kanyang pagpapala. Therefore, we can declare this, I am He whom God says I am. Ako yung sinasabi ng Diyos na ako, pinagpala, banal, matuwid, accepted in the beloved. Amen? Can we give God some praise? Can we say that? Sabihin natin, I am He whom God says I am. Blessed, holy, righteous, and accepted in the beloved. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. You are whom God says you are. Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay kanyang pinabanal, nilinis, ginawang matuwid, ikaw yun. Panghawakan mo yun. Maging totoo ka doon. Kasi sinabi ng Diyos yun eh. Pag sinabi ng Diyos, makasalanan ka pa rin, mananatili kang makasalanan kapag nanatili ka doon. That's why God will forgive you, God will cleanse you, will sanctify you, because of being one spirit with Christ. You are not separated from Christ, you are one spirit with Him. Dala mo yung kanyang katuwiran. Dala mo yung pangalan ni Kristo. Dala mo yung kanyang layunin sa iyong buhay. That's the first blessing. The second blessing is the blessing of intimacy with Christ. He who is joined with the Lord is one spirit with Him. So ano yon? Ano yung pagiging isang espiritu sa Kanya? It is the blessing of intimacy. Mga kapatid, sabihin sa inyo, ang pagiging malapit kay Jesucristo, yung tinatawag na intimacy, pagpapala ito, hindi ito binibigay sa lahat. Kasi may iba talaga na priority nila yung trabaho nila, priority nila yung kanilang career, priority nila yung pamilya nila. Okay yun, praise the Lord for that. Pero yung pagkakaroon ng intimate relationship kay Jesus Christ, pagpapala yan. Yung maging malapit kayo ni Lord, maging kaisa mo si Lord, blessing yon. Kasi nagtatransfer sa'yo, na-i-impart sa'yo yung mindset ni Kristo. Yung thoughts ni Kristo. Yung puso ni Kristo. Yung damdamin niya. You see, intimacy with Christ means having a deep, close, personal relationship with the Lord Jesus Christ, not just knowing about Him. Pagkakaroon ito ng malalim, malapit, masyadong malapit na ugnayan, at hindi pagiging malapit, ikaw mismo yung katawan ni Kristo eh. Ikaw mismo yung reflection ni Kristo. Ikaw mismo yung larawan niya because we were created in the image of Christ. And as we behold Him, binabago niya tayo. Patuloy na kaya everyday sa akin, excited ako everyday. Because everyday I worship Him. Everyday, pagka nagbumibiyahe ako, meron akong USB na nandun yung mga worship songs.
Natutunan ko yun sa kapatid na Joseph eh. Sabi, ano ito? Bakit meron ka dyan? Pastor, puro worship songs yan. Wow. Ako kasi naka ano lang eh. Kumbaga naka-bluetooth ako eh. Ang nangyayari sa akin, yung cellphone ko, naubos yung battery. Kaya nakita ko, sabi ko, wow. So, since then, talagang lahat ng mga worship songs sa YouTube, dinownload ko eh. Kaya sa akin, ang sarap mag-road trip, ang sarap mag-drive. Magmula north hanggang south. Balikan. Na-enjoy ko because the presence of the Lord is with me and I enjoy worshiping Him, honoring Him, loving Him. That is the reality of being one with Christ. It's about His heart is open to you. Not just about knowing Him, but truly knowing Him. Walking with Him. Hearing Him. Naririnig mo yung boss. Narinig niyo na ba yung boses ni Lord? Be honest, sino yung nakarinig ng boses ni Lord? Praise the Lord sa iba. How about the others? That is the blessing of intimacy. If you are so intimate with Lord, kay Lord, talagang maririnig mo yung boses niya. Ako narinig ko yung boses niya. Because of being so intimate. Knowing Him, loving Him, and being loved by Him. Na yung puso niya bukas sa'yo. Yung parang you are like the disciple, si John the Beloved. Si John the Beloved, siya yung pinakamalapit na disciple ni Lord. Si John the Beloved, kapag sila kumakain siya kasama si Lord, yung ulo niya nakahilig doon sa malapit sa dibdib ni Lord. Ganon siya eh. Very close yung kanyang relationship kay Lord. Kaya nga siya yung pinakamatagal na disciple na nabuhay. And the Lord Jesus Christ revealed Himself to him mightily in Revelation. Kaya nga nasyak siya nung nakita niya si Lord. Ibang klase. Na si Lord talagang ang gwapo. Talagang makita mo sa kanya yung ningas ng mukha niya. Yung kanyang mata, kulay blue. Bluish. And then when he saw Jesus, he bowed down. Iba yung Jesus na nakatagpo niya nang buhay pa ang Panginoong Jesus as human body. And he experienced the love of Jesus because of intimacy. You see, when you have the presence of Jesus, being one with Jesus, you will feel that you are no longer a stranger. Hindi ka stranger sa Kanya. You are His friend. You are His beloved. You are His covenant partner. That's why Jesus said in John chapter 15, Jesus said, abide in me and I in you. Sabi niya, manatili kayo sa akin at ako sa inyo. Verse 5, He said, I am the vine, ako yung puno, kayo yung mga sanga. He who abides in me and I in Him bears much fruit. Kapag ka si Kristo nasa iyo, nagbubunga ka spiritually, the fruit of the Holy Spirit bears with you. Nagbubunga sa iyo. Yung love, yung joy, na-enjoy mo yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kagalakan, na-enjoy mo yung kanyang kapayapaan, na-enjoy mo yung kanyang kabutihan. And Jesus said, without me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Kaya nga, when Jesus said, I am the vine, we are the branch, yung buhay niya nagpo-flow sa atin. Your life flows from your connection with Christ. You no longer live by your own strength. Hindi na ikaw sa iyong sariling lakas. By His indwelling presence. The branch receives all it needs. Yung sanga, tinatanggap niya yung lahat ng sustenance, lahat ng nourishment, lahat ng strength na galing sa puno. Kaya yung sanga, pwede mong kapitan eh. Lalo pat yung sanga, malaki. Malago ang bunga. In the same way, intimacy with Christ is the blessing of your lifeline. Hindi ka nag-i-strive, just stay intimate with Him. You don't force fruit, you bear fruit naturally. You live from His supply, not your own effort. This union is more than proximity, but intimacy. Yung bang hindi ka lamang malapit sa Kanya, malapit na malapit kayo. Isang apoy kayo, isang espiritu kayo, isang passion kayo, isang damdamin kayo.
You see, oneness with Christ creates an intimate fellowship with God. Kaya nga sabi ng John 14 verse 23, basahin natin to. Ready? Basahin niyo po, no? Ng malakas. Ready? Go! Jesus said, if anyone, kung sino man na talagang totoo na nagmamahal sa akin, totoo sa akin, sabi niya, ingatan niya ang aking mga salita, yung aking mga aral. And then sabi ni Jesus, my Father will love him. My Father will love her. My Father will love him and her. And we will come to him. Mananatili kami sa kanya, pupunta kami sa kanya, make our dwelling place with him. It is the mystery of being in Christ, being in His presence and making His presence dwell in you. Manifested in your life. Your union with Christ is eternal. This is eternity, mga kapatid. You can experience eternity right now, right here, by having Christ in you, by having one Spirit with Christ. In Christ, you are sealed, you are secured, and forever part of His body. If you will remain true to Him, nananatili ka sa Kanya. Romans 8:39, it says, nothing will be able to separate us from the unlimited love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Walang sino man ang makapaghihiwalay sa iyo sa Kanyang walang hanggan na pag-ibig. Kaya nga napakahalaga ng pagiging totoo. Maging totoo tayo sa Kanya. Amen? Pagkatabi kang katabi mo, sabi mo sa Kanya, maging totoo ka sa Kanya. Sabihin mo naman, maging totoo tayo. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. This is the reality, mga kapatid. Hindi ka lang ate ng church ngayon, next Sunday wala ka. At kahit wala ka next Sunday, you still remain in Christ. Kasi working ka. And God knows about that. Pero kung hindi, natutulog ka lang sa bahay nyo at mamamasyal ka lang, something is wrong. Amen? Kaya napakahalaga ng relasyon sa Kanya, araw-araw. It is an everyday life. We can declare this, I am one spirit with Christ, and I walk in constant intimacy with the Lord. Pwede mo sabihin yan, pwede mo angkinin yan, pwede mangyari sa buhay mo yan na ako kaysa ako ng Espiritu ni Kristo. Ako'y patuloy na magiging malapit sa Kanya because this is the blessing of intimacy. This is the blessing of 1 Corinthians 6:17, that he who is joined to the Lord is one spirit with Him. This is the blessing of new identity. The blessing of intimacy. And third, the blessing of immeasurable riches of His grace. Immeasurable, meaning walang katapusan. Walang sukat na kayamanan ng Kanyang biyaya sa atin. Amen? Ito yung pagpapala. Walang katapusan ang pagpapala. Kaya nga, narinig natin kanina sa communion, itong Ephesians chapter 2. Babasahin ko lang ulit sa inyo. No? But it says, in the Amplified Bible, it says, but God, being so very rich in mercy, because of His great and wonderful love with which He loved us, even when we were spiritually dead, sabi ng verse 5, pagkamat tayo po ay spiritual na patay, hiwalay sa Kanya, dahil sa ating mga kasalanan, He made us spiritually alive together with Christ, for by His grace, His undeserved favor and mercy, you have been saved, past tense, from God's judgment. Iniligtas ka mula doon sa paghatol ng Diyos. And verse 6, it says, He raised us up together with Him when we believe, when we make Jesus Christ as our Lord and Savior. He raised us up, seated us with Him in the heavenly places. This is our spiritual position. Because we are in Christ Jesus. Tayo ay na kay Kristo, si Kristo nasa atin. We are the body of Christ.
We are the temple of the Holy Spirit. And don't grieve Him by lying, by living in sin, by being self-centered man or woman or self-willed man. He did this so that in the ages to come, He might clearly show the immeasurable riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Na upang mahayag sa atin sa mga susunod na panahon, yung Kanyang hindi masukat na kayamanan. Walang hanggang kayamanan. Walang boundary. This is unlimited. Infinite. Hallelujah. Boundless. Walang katapusan na kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaya nga yung phrase na immeasurable riches of His grace, it means that God's grace is so abundant that it cannot be counted, cannot be measured, or run dry. Hindi na bibilang, hindi na uubos. Hindi mawawala yung Kanyang biyaya sa iyo. Kaya pakitapik yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, ang biyaya ng Diyos sa iyo, sobra-sobra. Masagana yung biyaya ni Lord sa iyo. If you will just aware of this, if you will just be aware of your decision that you joined with the Lord, making one spirit with Him, His immeasurable riches, yung Kanyang walang hanggang kayamanan, limitless, boundless, overflowing, will manifest in your life. Amen. Can we praise the Lord? Hallelujah. Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you. Kaya I love beaches. Gusto ko yung dagat eh. Di ba sa dagat yung wave, di ba? Walang katapusan yung wave. Walang katapusan pag ilagay mo yung paa mo doon sa seashore. Walang katapusan yung mararamdaman mo yung dampi ng tubig dumadaloy. Binuhugasan ka, nililinis ka, binibless ka nung creation ni Lord. Yung po yung ganong klase, yung biyaya ng Diyos sa'yo. Kailangan lang maging open ng ating kaisipan. Na yung biyaya ng Diyos sa'yo tuloy-tuloy. Tayo lang minsan ang tumitigil. Tayo lang minsan yung lumalayo sa Panginoon. Tayo minsan yung ganon. Kasi minsan nasusunod tayo. Yung gusto natin. Dapat yung gusto natin, tatanong natin kay Lord, Lord, gusto mo ba itong gusto ko? Pag hindi gusto ni Lord yung gusto mo, set aside mo muna. Until na si Lord, maranasan mo yung Kanyang covering, yung Kanyang fullness sa iyong buhay. Hindi nakakapagod ito, mga kapatid. Ito po'y masayang buhay. Yung pagiging kaisa ni Kristo. Ito po'y biyaya ng Panginoon. In Christ, we have access to His endless grace. Meron tayong access sa pamagitan ni Kristo sa Kanyang walang hanggang biyaya. Sa grace of mercy, grace of forgiveness every day. Every day, He has that grace of forgiveness sa iyo. Kaya nga yung wave of the sea doon sa tabi ng dagat, tuloy-tuloy yun eh. Ganon yung blessing ni Lord, ganon yung biyaya ng Panginoon tuloy-tuloy. Minsan napuprostrate ka sa buhay, minsan you feel para bang ang layo mo kay Lord, but in reality, the Lord is with you. His grace is overflowing. His grace is sufficient for you. His grace is your fuel and favor. Kaya nga, stop striving. I-receive natin yung Kanyang immeasurable, walang katapusan na pagpapala everyday. That is the blessing of 1 Corinthians 6:17. That he who is joined to the Lord is one spirit with the Lord. Amen? And the fourth blessing, the blessing of shared inheritance, na ikaw ay kabahagi, kasama kang tagapagmana. Kasama ka. Dahil naging totoo ka sa Kanya, kasama ka sa matatanggap ng mana. Ikaw ay isang tagapagmana. Amen? Tagapagmana ka. Shared inheritance means that as being one spirit with Christ, we now share in everything that the Lord Jesus rightfully possesses, not by merit, but by grace through union with Him. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, ikaw ay tatanggap
na kung ano meron si Kristo. Lahat ng meron siya nasa iyo. Just be aware of this. Just be conscious of this, because you are a child of God. You are saved. You are included in the family. You are included in the covenant of blessings. Kasama ka. You share in the spiritual inheritance of Jesus Himself. Purihin ang Panginoon. Habang ito inaaral ko at meditate ko, I'm so excited, I'm so blessed, knowing this, that you are one of those. We are one of those who will inherit the blessings, the inheritance. Galatians 3, verse 26, sabi dito, in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Kay Jesucristo, tayo naging anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa pamagitan ng pananampalataya, naging anak ka ng Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya, ikaw ay Kanyang inabot, niligtas. And verse 27, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Nung ikaw ay nabautismo kay Kristo, isuot mo si Kristo. Si Jesucristo yung ating baluti. Hindi lang siya apelido. Siya po yung ating pong baluti. Amen? Siya ay ating kasuotan, si Kristo. Kaya nga ko everyday sinusuot ko yung katotohanan eh. I tighten myself in the truth of the word of the Lord. Kasi kapag hindi ka kumapit sa katotohanan, hindi ka magiging matuwid. Hindi ka magiging mapayapa. Hindi magkakaroon ng kaganapan yung pananampalataya sa iyo. Laging may palaso na nagliliyab, nagaling sa demonyo, ang tatago sa iyo. Useless ang pananampalataya kapag hindi nabubuhay o namumuhay sa katotohanan ang isang anak ng Diyos. Kaya ang pinaka-importante doon sa kasuotan ni Kristo ay ang katotohanan. Doon ako ni-remind ni Lord. Doon ako kinausap ni Lord. Doon siya nagsalita sa akin. Na doon sa panaginip, lagi ko itong sinasabi, nakikipag-away ako sa demonyo. Talo ko eh. Kahit anong gawin ng isang tao na pakikipag-away sa demonyo, hindi siya mananalo. No match tayo sa demonyo. Unless you have the truth of Jesus Christ in your life. That's why, doon sa aking pagkakatalo, bugbog sarado ako ng demonyo. Then suddenly, there was a man, so kind, so cool. Si Lord cool siya eh, ang amo ng mukha eh. And He said to me, my son, anak, kunin mo yung tali sa bewang mo. Itali mo. Kunin mo yung panali, itali mo sa bewang mo. Di ko alam ang ibig sabihin nun. Di ko alam yung context nun. Until I found out, it was written in Ephesians 6:14, and that is the belt of truth. Nung sinuot ko yung katotohanan sa aking buhay, doon ko natalo ang demonyo. Nung inalis ko yung pagsisinungaling sa aking buhay, doon ko natalo ang demonyo. Pag naging totoo ka sa sarili mo, mananalo ka, magtatagumpay ka laban sa kaaway. Amen? Kaya nga maging totoo tayo. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, maging totoo tayo. Suot natin si Kristo. Kaya sabi ng verse 28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female. Wala nang division, wala nang disconnection. Kaya nga sabi ko kanina, yung 1 Corinthians 6:17, siya yung puso ng 1 Corinthians at ng 2 Corinthians. Kasi sa 1 Corinthians, mababasa mo doon yung pagkakagulo nila. Ako kay Pedro, ako kay Juan, ako kay Pablo, ako kay Apollos. Disconnected sila. Kaya sabi ni Pablo, sino bang napako sa inyo? Sino bang dapat manaig sa inyo? Sino ba dapat maghari sa inyo? Hindi ba si Kristo? Sino ba dapat ang kaisa inyo? Hindi ba si Kristo? Kaya pagdating ng 1 Corinthians 6, nagdidemandahan sila. Dinimanda yung kapatid, dinimanda yung kapwa Kristiyano. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, hindi ba tayo nga hatol sa mga anghel pagdating ng panahon? Bakit kayo? Hinahayaan yung hatulan ng pagano ang inyong mga usapin.
Kaya nga pag may problema ka sa kapwa Kristiyano, sabihin mo kay Lord, kaya sabi ni Pablo, mas mabuti pang nadaya kayo, okay lang yon. Mas mabuti pang naloko kayo, okay lang yon. Kaysa ikaw yung nandaya. Kaysa ikaw yung nanloko. Amen? Kaya maging totoo tayo. Sabi ng Bible, for you are all one in Christ Jesus. Tayo kaisa kay Kristo. Lahat tayo isa kay Kristo. And verse 29, it says, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Ikaw ay tagapagmana dahil ikaw ay nakay Kristo. Amen? And Ephesians 1:11 says, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. Dahil tayo po ay kaisa ni Kristo, kasama ni Kristo, isang espiritu kay Kristo, tayo po ay tumatanggap ng ating mana. Naturally, yung mana is something passed down to children from their parents. Ito yung mga properties, riches, or even identity. But spiritually speaking, inheritance refers to the blessings. Pag sinabing inheritance, ito yung pagpapala ng Diyos. Ito yung kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ito yung authority, relationship, and eternal promises that come from being part of God's family through Jesus Christ. Dahil kaysa ka kay Kristo, ikaw ay kasama sa mga pagpapala ng Panginoon, sa kanyang mga tinatawag na spiritual and eternal riches. And even peace, joy, love, part yan ng inheritance. Na kahit na nagkakagulo, payapa ka. Na kahit ang iba malungkot sila, meron kang kagalakan because in the presence of God, there is fullness of joy. You are in Christ. Kaya nga, huwag kang magmamakaawa. Receive these blessings by faith and enforce it in your life. Every promises of God, enforce that in your life. Kaya nga ako, nung nagkasakit ako, kinuot ko, lagi ko kinukot yung Psalm 91 eh. Kinukot ko yung Isaiah 53. Kinukot ko yung 1 Peter 2:24. That through Jesus Christ I am healed. In the spiritual realm, you are already healed. Magkaroon ito ng manifestation sa iyo. Yung salita ng Panginoon. Ano man yung laban mo, ano man yung pagsubok mo. Because you are one with Christ, receive your healing. Believe in your healing. We are joint heir of Christ. Can we say this? Pwede ba sabihin to? I am an heir of God. Sige, sabihin natin, I am an heir of God. Ako'y tagapagmana ng Diyos. At kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya kung ano meron si Kristo, nasa iyo. Kung si Kristo malusog, nasa iyo yung kanyang kalusugan. Kung si Kristo ay punong-puno ng karunungan, nasa iyo yung kanyang karunungan. Hindi tayo mahirap. Tayo'y mayaman spiritually. Si Jesus, bagamat siya'y mayaman, naging mahirap siya doon sa krus upang tayo ay maging mayaman sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And last is the blessing of greater impact for the kingdom of God. First is the blessing of what? New identity. Second, the blessing of intimacy. Third, the blessing of immeasurable riches of His grace. And fourth, the blessing of shared inheritance. And fifth, the blessing of greater impact for the kingdom of God. Pagpapala ito na meron kang impact, meron kang influence. Greater impact means your influence and effectiveness for God's kingdom are empowered by the Holy Spirit. Meron kang influence. Bakit? Kasi namubuhay ka na kaisa ni Kristo. Kasi yung katotohanan ni Kristo nagiging katotohanan mo. Kasi naging totoo ka kay Kristo. Pag namumuhay kang totoo, meron kang influence. Meron kang impact, meron kang effectivity. Pero pag hindi, tatawanan ka ng tao. Sino ang gustong tinatawanan siya kaysa dun sa hinahangaan siya? Di ba mas gusto natin yung hangaan ka? Kasi meron kang napatunayan. Meron kang impact. Kasi kaisa ka ni Kristo. Kung ano si Kristo, nagiging ganun ka. You are the reflection of Christ. Because we are the body of Christ, we are His representative.
it results in eternal fruit. Na ng tao maliligtas, ng tao makakilala sa Panginoon, mababago ang buhay, dahil nakita ka nila. Nakita nila si Kristo sa iyo. Sabi ng 1 John 4:17, ganda nito. I love this verse. It says, in this union and communion with Christ, itong ating pakikisama at pakikipagkaisa sa Kanya, love is brought to completion. Yung pag-ibig niya ay nagiging kumpleto sa ating buhay. I never felt love when I was a child. Hindi ako lumaki sa pamilya na mayroong pagmamahalan. Mayroon bugbugan. Kasi puro kapatid ko, puro lalaki. Puro away, puro kaguluhan. Yan ang buhay namin. At na-experience ko yung love when I make Jesus Christ the Lord of my life. At itong love na ito yung aking naging pag-ibig sa aking pamilya. Naging extension ako ng pagmamahal ng Diyos sa aking pamilya. Kaya kahit na hindi ko kapamilya, naging extension ng pagmamahal ng Diyos. Pati bulsa ko, extension ng pagmamahal ng Diyos. Kaya kapag kami umiiyak, lumapit sa akin, umiiyak siya, may pangangailangan, napag-pray ko na siya, pagkatapos na umalis siya, ako naman ang umiiyak. Natangay niya na yung aking... it's a blessing, no? But the Lord will provide. That's life. Kapag ikaw nagmamahal ka sa Diyos, magmamahal ka sa tao. Mag-i-invest ka, tutulong ka sa tao. That's a blessing of having this greater impact. It says in that verse, because as He is, we will have this confidence for the day of judgment. Meron tayong tinatawag na boldness, meron tayong confidence na pagharap natin kay Lord. The Lord will say, well done, my good and faithful child. Enter into the joy of the Lord. We have this boldness because of Jesus Christ. Because as He is, so are we in this world. Yung pamumuhay ni Kristo, yung pamumuhay natin sa mundong ito. Ang extension na lamang sa kabila. You see, this union releases a supernatural impact. Your life now carries the kingdom of love, the covenant of love, the power of God. Yung impact. You see, when the Bible says, as He is, so are we in this world, it means we become His representatives. Kung ano si Kristo, ganun tayo. Ibig sabihin tayo yung reflection, ikaw yung katawan ni Kristo. Si Kristo wala na rito. Pero yung spirit ni Kristo nasa iyo. Yung puso ni Kristo nasa iyo. Because of being one spirit with Him. Ikaw na yung kamay ni Kristo. Ikaw yung paa ni Kristo. Napupunta ka sa mga taong may sakit, may nangangailangan, bibisitahin mo. Follow up mo. Ikaw na yung compassion ni Kristo. As He is, so are we in this world. We become His body. Tayo na yung katawan ni Kristo. Tayo na yung vessel of His love. Extension of God's goodness. Extension of God's love. His divine life, power, purpose, authority now operate through us. Dumadaloy sa atin. We share in His spiritual authority and power. Kaya hindi mo lang alam, kinatatakutan ka ng demonyo. In the spirit realm, takot ang demonyo sa'yo. Dahil kay Kristo. Kaya patuloy tayo maging totoo kay Kristo. Manatili tayo kay Kristo. Kasi siya yung buhay natin. Dumadaloy sa ating buhay yung kanyang katangian. Yung kanyang kapangyarihan. Yung kanyang katagumpayan. That's why the Bible says, greater is He that is in you than he that is in the world. And Jesus said in John 14 verse 12, basahin natin ito ng malakas. Ready? Go. I assure you and most solemnly say to you, anyone who believes in me will also do the things that I do. And he will do even greater things than this in extent and outreach because I am going to the Father. This is the word of Jesus. Na sinabi niya, sino mang sumasampalataya sa akin, gagawin niya yung mga ginawa ko. Higit pa. To the extent, in greater measure. Bakit? Kasi si Lord pupunta na siya sa kanyang Ama. At tayo ngayon yung kanyang kinatawan. You are the ambassador of Christ. You are His representative. Amen? Kaya, pakitapik ng konti yung katabi mo. Baka inantok na. Sabi mo sa kanya, umayos ka.
Amen? Mayos ka. Kasi kung ang buhay mo ngayon ay katulad pa ng buhay mo dati, mayos ka. Kasi isang araw harap tayo kay Lord. At tatanong ni Lord sa iyo, ano ba ang mga accomplishment mo? Ano ba ang ginawa mo? Ano ba ang nangyari sa iyo? You see, mga kapatid, ito yung pagpapala. Na tayo po ay isang espiritu kay Kristo at tayo po ay nabubuhay para kay Kristo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen?